My sheep hear my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Our Gospel today is still set during the Last Supper. It happened during the Last Supper. Do you have an idea what the Last Supper is? Diba? Ano nangyari nung huling hapunan? Ano nangyari after ng huling hapunan? We all know that Jesus will die after the Last Supper, diba? And this might be the reason why Jesus suddenly became sentimental. Because he is about to die. He is about to leave his apostles. He became sentimental as he told his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love." Di ba ganyan pag may mamamatay na? No? Pinapahayag na yung pagmamahal. No? Sa atin ganun eh. Tuwing may mamamatay na, dun lang magpapatawaran. No? Minsan nga, hindi pa. Kung kailan na lang nandoon sa kabaong, saka iiyak-iyak. No? At sasabihin, kung nabubuhay ka lang. No? Pero nung nabubuhay, ayaw magpatawad. Ayaw i-express yung pagmamahal. No? Kung kailan hindi ka na naririnig, saka lang magsasabi ng kung ano-ano. Diba? Sa patay, ganun sa atin, no? Sa patay mo lang maririnig yung mga, yung eulogy. Yung mga magagandang salita na sa totoo lang, hindi naman na naririnig. Dahil nung nabubuhay, hindi sinasabi. And in the case of Jesus in our gospel, buhay pa siya, sinasabi na niya. He's expressing his love to his disciples as the Father loves him. So he also loves his apostles. Who doesn't get sentimental when someone leaves? Sino nga naman ang hindi magiging sentimental kapag ang isang tao ay aalis? Di ba? Parehas yung aalis at ang may iwan ang makakaramdam ng lungkot. But more than being sad, Jesus wanted to leave his disciples happy. Higit sa pagkalungkot, gusto niya iwan ang kanyang mga alagad ng masaya. And that is why, apart from expressing his love to his disciples, he is telling them what they should do when he is gone, which is to keep his commandments, to remain in his love.
keep His commandments, to remain in His love. Nalala ko po, nung bata pa kami na magkakapatid, tuwing aalis ng bahay yung nanay ko, madalas itong nagbibilin. Hindi siya aalis ng walang bilin. Lagi na lang, bago siya umalis, nagbibilin. Sasabihin niya doon sa kasambahay namin, magluto ka ng kanin bago mag 7:00 ng gabi. Pagbalik ko, ako nang bahala sa ulam. Kasi nanay ko yung nagluluto ng ulam namin. Ayaw niyang ipaluto sa iba. Sasabihin niya pa, isara mo yung gate paglabas ko. Huwag kayo magpapapasok ng kung sino-sino. Tapos sa amin naman magkakapatid, magbibilin. Sasabihin, tapusin niyo na yung assignment ninyo. Mag-tutor na. Pagkatapos, maligo, hintayin niyo na lang ako, babalik ako. Tapos, walang mag-aaway. Maraming bilin. Buksan nyo na yung ilaw sa labas ng garahe. Pagka 6:00, maraming bilin yung nanay ko. At yung bilin na yun yung nag-uugnay sa amin kahit wala siya. Ito yung aming koneksyon sa aming ina. Kahit wala siya at hindi namin nakikita. Yung pag pinapaalala namin, ate, sabi ni mama magluto ka na raw ng kanin, di ba? Sabi ni mama, wag mag-aaway. Sabi ni mama, ayusin, gawin yung assignment, di ba? Kahit wala siya, may connection. Parang nandun pa din siya. At alin yon? Yung bilin. Yung bilin, yung habilin na iyon. Kaya nga, kapag hindi namin nagagawa yung bilin, pagbalik niya, sigurado, hindi magiging maganda ang lahat. Andyang nagagalit, andyang pagsasabihan kami, di ba sinabi ko na nga, gawin yung assignment nyo. Di ba sinabi ko na nga, huwag mag-aaway. Sinabi ko na magluto na ng kanin. Sa makatuwid, nasisira ang ugnayan. The same is true of our connection with Jesus. It breaks down whenever we do not obey His commandments. Nasisira yung ating connection sa Diyos kapag hindi natin nasusunod ang Kanyang utos. Kaya nga, may mga nahihiyang magsimba, nahihiyang magkomunyon kapag may nagawang kasalanan. Nasisira yung connection dahil hindi sinunod ang utos. But it brings joy whenever we are connected with Jesus by obeying Him. No wonder, despite the heated debate that had happened in our first reading, St. Paul was so passionate about defending and explaining the Christian faith to the elders. Because for one, this is his connection with Jesus, to be able to proclaim Jesus and that gives him joy. Yung sarap ng pakiramdam, kahit na nahihirapan si San Pablo, masaya siya sa ginagawa niya. Masaya siyang ipangaral si Jesus sa iba. Kahit na maraming kumukontra sa kanya, masaya siya. Dahil yun yung connection niya sa Diyos. And same goes with us. Kahit nahirapan sa buhay, kahit nahirapan mag-serve, kahit nahirapan sa trabaho, this is our connection. Yung trabahong ginagawa mo, hirap ka na, pero that is your connection to your family. Pag walang trabaho, di ba? Hindi mo magampanan yung role mo sa iyong pamilya. Kapag hindi nagsisimba, walang connection sa Diyos. Kaya kahit malayo yung simbahan, nagtsatsagang pumunta. Kasi that is our connection. And that connections give joy to us. Nagbibigay ng saya sa atin. My dear brothers and sisters, there's nothing more joyful than being connected with Jesus. No matter how difficult it is, there is a certain joy that it brings because it is from the love of Jesus, from the love of God. Amen.